Hello everyone! Welcome to Get Your Popcorn. So may nilabas na article ang Bandera. Ang nakalagay dito sa header, diwata sa isyung ginagatasan daw siya ng vloggers. For the context, may mga vloggers daw na kaya daw dinudumog si diwata ng mga vloggers is because malaki yung nakukuha nilang views. Tapos, dun sila nagkakapera syempre pag binavlog nila dahil nga matunog na matunog ang pangalan nitong si Diwata sa ngayon. At talaga naman kapag may nilabas na vlog tungkol sa kanya or content, talagang pinapanood ng masa. So, pero pinabulaanan naman ito ni Diwata at sinabi niya na hindi naman daw niya nararamdaman na ginagatasan siya ng vloggers dahil nga nakakatulong pang araw ito. May I just remind everyone na magsasabi na itong mga vloggers ay may nakukuha o ginagatasan si Diwata dahil sa pagkukontent tungkol sa kanya, baka po nakakalimutan natin na si Diwata ay unti-unting nakilala at umusbong lalo na sa social media dahil sa mga vloggers na ito. So, isa itong mga vloggers na ito ang dahilan kung bakit nakilala siya ng husto at pumutok siya ng husto sa social media. 'Di ba? Ako, na-discover ko lang din si Diwata through social media kasi ang daming nagko-content about her parisan. Way back before pa nung una pang pwesto niya, na ang dami-daming bumabati ko sa kanya nung time na yon dahil nga daw bakit daw doon yung pwesto niya. So, 'di ba? So doon siya unang nakilala pa. So, parang iniisip ko, eto nga nakilala kahit sino naman everyone, each and everyone na nakakausap ko with regards to Diwata Pares Overload na interested na puntahan siya, kumain doon at subukan i-try like my friends, sa social media lang din talaga na-discover. So, ang tinutukoy nila dito ay yung mga lately, yung mga recently na nagpupunta doon, nakilala talaga, matataas talaga yung mga pangalan, ganyan. So, sila yung tinutukoy nga na nanggagatas daw, di umano dito, kay Diwata, na parang, big vloggers yun. So, gusto lang talaga nila siguro i-content ito. At itry na rin yung Diwata Pares Overload. Kasi nga, syempre nakaka-curious, di ba? Anyone talaga na may encounter ito na, syempre magtataka ka rin kung ano, you're going to be curious kung ano kaya yung dahilan kung bakit nagtitrend itong si Diwata at yung pares niya, di ba? Syempre, yung mga vloggers can't help pero pumunta at itry out of curiosity, di ba? At the same time, i-vlog na rin nila at magbibigay sila ng opinion, most likely about doon sa kanyang kainan. So, personally, I cannot see anything wrong about it. Totoo nga yung sinabi kasi nagbigay ng statement dito si Diwata at sinabi niya na hindi nga daw niya alam. Sabi niya gano'n, hindi ko inisip na ginagawa akong gatasan kasi in the first place, wala silang hinihingi na pera sa akin. Bagkos nakakatulong pa sila sa akin para i-vlog. Para dumami yung customer. Dumami ang makakita para makilala ang Diwata Pares. Dagdag pa niya, pagdating dyan sa gatasan ng words, hindi ko alam kung paano gatasan kasi hindi naman nang hihingi sa akin. Wala akong binibigay na kahit ano. Pag kumain naman sila, nagbabayad din naman sila. So, sinabi pa nga daw ni Diwata na walang pinipili at bukas ang kanyang tindahan sa lahat. Kahit bashers or haters, katunayan nga, di ba, sa few of makikita nating shorts and reels, sabi niya doon na yung mga basher ko, punta kayo dito para matikman nyo. Sabi niya, nilibre ko pa kayo. Sabi niya ganun. At syempre, siya din naman yung may-ari noon. So, it's her right para, alam mo yun, maka-judge din kung sino yung makakain sa kanya. At siya nga ang nag-i-invite, sabi nga daw niya welcome lahat pupunta doon, mapabasher, vloggers, newscasters, mga nag-honest review, at yung mga hindi nag-honest review. That's exactly his words. Actually, ito pa yung nakakatuwa kasi yung mga ibang vloggers na talagang kilala at malaki yung kinikita, talagang nagbibigay sa kanya. No, kapalit nung nakukuha nila sa Facebook na mga views, nagbibigay talaga sa kanya mga regalo or anything. At may nagbibigay pa nga ng pera, tulong sa kanya, 'di ba?
And recently, nakakatuwa kasi talaga mga big time vloggers yung nagpupunta. Like, for example, ito sila Julius Babaw, tapos sila Rendon Labador. Uy, in fairness, hindi naminta si Rendon. At talaga nagbigay pa siya ng lechon at bilang pasasalamat daw dito kay Diwata dahil napaka-inspiring daw ng story nito. Tapos, nakakatuwa din, ito meron pang isang vlogger na nagpunta sa kanya recently si Pambansang Kolokoy. O imagine, minsan lang yun dito sa Pilipinas, pero talagang pinuntahan niya si Diwata Pares Overload. Baka nga mamaya, galing pa siyang airport nun, dumiretso na siya doon, di ba? Kasi Pasay City lang yun Tsaka syempre, who doesn't want views, di ba? Ikaw bilang isang content creator, talagang i-content mo naman talaga yung matunog. At saka yung alam mo na maraming manunood. 'Di ba? Isa nga to si Diwata sa very, very famous ngayon sa social media. So, most likely, pag ako nagpunta kay Diwata, talagang magva-vlog din ako. Kasi hindi lang siya may-ari ng Parisan, artista na din siya ngayon. At saka, hello, who are people to judge? Kung yung may-ari nga ng Parisan, hindi nagre-reklamo sa dami ng vloggers na everyday ini-interview siya. Hindi nga nagdadamot si Diwata nang bigyan ng konting panahon pag ini-interview siya, di ba? Kahit sinong vlogger, kahit mapa-small content creator pa yan o kahit sino, sinasagot niya. Yun lang yung napapansin ko sa kanya. So, talagang makikita mo sa kanya wala siyang damot sa katawan, no? Tapos yung iba dyan na magja-judge lang, di ba? Dahil hindi nila nagagawa yun. Maghuhusga agad na pineperahan yung ginagawa nyong content. Ano naman ngayon, 'di ba? Sobrang dami na lumalabas ng issues tungkol kay Diwata na every now and then merong mga good or bad na publicity sa kanya. So, alam niyo yun, parang ganun talaga social media. So guys, kung isa kayo sa mga fan ni Diwata, I suggest na balikan nyo tong episode ng Chink Positive. Ito yung show ni Chinky Tan sa TV5. Tapos gines niya doon si Diwata as Iponario of the Week. Tapos ayun na nga, nagkwento si Diwata kung paano siya nagsimula. Tapos very inspiring talaga. So kung marami kayong gustong malaman at kung meron kayong balak na mag-put up ng ganitong klase ng business, siguro I suggest na panoorin nyo tong episode na to. Yun lang. Thank you! And that's it for today's video. Thank you so much for joining me. I'll see you on the next chikahan. Ta-ta!